Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang talasalitaan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang maikling kwentong 6 na Sabado ng Beyblade na isinulat ni Ferdinand P. Harin. Ikatlo, pagsusuri at pag-unawa sa kwento sa pamamagitan ng mga gabay na sagot sa mahahalagang tanong ukol dito. Narito na ang unang bahagi ng aralin. Tukuyin natin at alamin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kwento. Unang bilang, hilingin, hiningi o nakiusap na makuha. Ikalawa, magdiwang, magsaya, magkaroon ng pagtitipon at kasiyahan. Ikatlo, pagtuntong, pagdating, pagsapit o pagdalo. Ikaapat, nakapagngangalit, nakakagalit, nakakainis. Ikalima, hinugot, inalis o kinuha. Ikaanim, pagsapit, dumating o umabot o pagdating. Ikapito, kinumbida, inimbita, inaya. Ikawalo, pagtatanghal, pagpapakita ng kakayahan sa sining, talento o ideya, pagganap. Ikasyam, napawi, nawala, naalis, naglaho. Ikasampu, tangan, hawak. Ikalabing-isa, masisilayan, makikita, masisilip o panandali ang makita. Ikalabindalawa, kirot, sakit, hapdi. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Sumabay sa pagbabasa ng maikling kwentong 6 na Sabado ng Beyblade na isinulat ni Ferdinand P. Harin. Unang Sabado ng paglabas niya nang hilingin na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao kasabay ng biling, huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday Rebo. Kailangan di niya malimutan ang araw na ito. Dapat pinakamasaya ang Sabadong ito sa lahat ng Sabado. Maraming laruan, stuffed toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote-controlled cars, at higit sa lahat ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kanyang pagtungtong sa 5 taon kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. 3 araw bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghihina, bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuhang laruin ang Beyblade, bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakapagngangalit, unti-unti na namang nalalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas. Bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo ng kahit ilang sandali man lang, nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagid. Sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng, "Tay, may peya?" o "Tay, may pera ka?" Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong kung ano ang nais niya na sinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado. Subalit di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. Matapos ang pagtatanghal,
Bagamat di man lang siya makangiti at makatawa, kitang-kita sa kanyang mata, isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit ng ika-4 na Sabado. Hindi na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas at bumababa, ang tila oktopos na galamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot nangingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi. At pagka-uwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero, ang ika-5 Sabado, eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kanyang mga mata at pagtirik ng mata, ibinugan niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lang ng pinto ay pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di nais danasin ng kahit sino. Sige na bu, salamat sa 4 na taon. Mahal ka namin, paalam. Ika-6 na Sabado ng paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong, magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap, payapang magpapaikot at iikot, maglalaro ng maglalaro, habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri at pag-unawa sa akda sa pamamagitan ng mga gabay na tanong at sagot ukol dito. Unang tanong, paano ipinakita ng ama ang labis na pagmamahal sa kanyang anak na si Rebo sa mga nalalabing araw nito? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinakita ng ama ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasakatuparan sa lahat ng kahilingan ni Rebo. Sa kwento, mauunawaan din kung paano pasiyahin ng ama ang anak niyang may sakit. Hindi ito tumigil na ipagamot si Rebo hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Ikalawang tanong, anong mahalagang mensahe ang nais iparating ng kwento sa mga mambabasa? Maaari mong maging gabay na sagot ang narito. Walang nakatitiyak kung ano ang magiging buhay natin sa mga darating na panahon, kaya mahalagang ipagpasalamat natin ang ating kalusugan sa araw-araw. Ipadama rin natin ang pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay dahil walang nakatitiyak kung hanggang saan lamang natin sila makakasama at hanggang kailan lamang tayo magtatagal sa daigdig na ito. Huwag din tayong mawala ng pag-asa sa anumang pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Katulad ni Rebo, patuloy na maging positibo at tingnan ang kaya mo pang gawin sa mga pagkakataon na mayroon ka. Katulad din ng ama sa kwento, maging matatag sa mga suliranin. Gawin ang nararapat sa abot ng iyong makakaya. Kung sakali mang hindi ka magtagumpay, tanggapin at ipagpasalamat mo pa rin ang mga araw na ikaw ay natuto sa maraming bagay. Ikatlong tanong, ano ang bisang pangkaisipan ng kwento? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Mauunawaan sa kwento kung gaano kabigat sa isang ama o magulang na magkaroon ng anak na may malubhang karamdaman. Hindi biro marahil ang sakit ng kanilang kalooban sa araw-araw na makita nilang ang anak ay nahihirapan. Ang kwento ay nagpatibay o nagpatunay kung gaano kamahal ng isang ama ang anak.
Maiisip ng sino mang nakabasa sa kwento na napakahalaga ng oras para sa pamilya. Malaking bagay din ang may magandang kalusugan. Kaya marapat nating ipagpasalamat na wala tayo sa kinalalagyan ng mga taong may karamdaman. Bilang panghuli, maraming tao ang may malubhang karamdaman na nagnanais pang madugtungan ang kanilang buhay. Bagamat hindi natin sila nakikita at nakikilala, ipagdasal natin sila at piliing maging mabuti sa kapwa sa bawat araw. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.